Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Information. At ang mga kaharap namin dito, mga pugante, mga meron ng warrant of arrest sa ibang bansa, at malaki yung pera na pumapasok. Ito sigurado ako, 100% ako, na criminal syndicates ang nag-ooperate nitong Pogo sa Banban at criminal syndicates yung mga nag-ooperate ng Pogo sa ating bansa. Pumasok rin yan sa isip ko, no? Itong mga ganitong pagkadelikado. Pero so far, wala naman kami nakukuhang death threats at so far naman, maganda naman yung feeling na, at least maganda yung feeling ko, no? Dito sa mga nangyayari. Pala sa sa analysis nyo ba? 'Di ba ang dami naman kasing Pogo hubs or areas or operations sa buong Pilipinas, no? Sa tansya nyo po, ilan diyan yung talagang mga illegal at ilan lang diyan yung legit? Apparently meron na nabawasan to, no? From 200 to less than 50, mga 47 yata, no, yung pagbawas nila. Pero even out of that 47, marami pa rin yung mga illegal at marami pa rin ang nagpapatakbo mga sindikato. At napakahirap kasi, Christian, sabihin sinong legal o hindi dahil ang nangyayari, bibigyan mo ng lisensya pero sinasubcontract nila ito sa mga ibang gusto mag-operate dito sa ating bansa. Dito sa bagong regulation ng PAGCOR, wala nang subcontracting. Pero hindi naman nila na-check kung wala na talagang subcontracting. Ang nakita kong trend dito sa mga Pogo, ginagamit nila yung lisensya para umakit ng mga magtatrabaho dito sa atin. At dahil pinapakita nila yung lisensya, sasabihin nila ito, legal to. Tapos magpo-post sila sa Facebook, job opening, gaming company in Philippines. So pupunta yung mga Vietnamese, pupunta yung mga Chinese. Marami Chinese kasi ang kliyente sa China. At kinukulong nila dito. Itong sa Banban, nung binuksan yung safe, ang daming passport na nakuha. Yan yung modus nila. Pag nandito na yung tao, kinukuha yung passport para hindi makatakas. Hello, sir. Hello, yeah. Nadinig niya. Hindi yata na. In the first place, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Ayun nga. Can you explain para sa mga hindi familiar sa operations na yan, bakit usong-uso yung dyan, yung human trafficking? Bakit kinukulong o dinedetain yung mga ganyang nationals? Yung pag-a-analyze ako dito, dahil kagaya itong case natin sa Banban, legitimate Pogo siya, Mung Sheng at Zunyuan, pero ang malaking operation niya, no, yung majority ng mga taong nagtatrabaho sa kanya, mga scamming ang ginagawa. For example, yung love scam, crypto scam, ano-anong binibenta. Yung iba na umaakit ng mga lalaki para magpadala ng pera. At kasi kung local yan, magsusumbong yan sa mga pulis. Kaya ang ginagawa nila, nakita rin namin to sa mga Facebook, sasabihin nila may trabaho dito sa mga third world countries, no? Sa Vietnam, sa Myanmar, sasabihin nila may trabaho dito. Maraming magiging interested dahil ang taas ng sweldo. Pagpunta dito, susunduin nila sa airport, dadalhin nila, let's say, dito sa Bamban. At ikukulong na nila doon. So, surrender na yung passport at hindi na makakalabas. Itong mga taong to, dahil hindi naman taga dito, wala silang kamag-anak, wala silang contact, wala silang cellphone. So, kumbaga, trap na sila dito. At yan ang nakita naming normal na modus operandi ng mga Pogo na umaakit sila ng mga trabahador galing sa ibang bansa para pwede nilang ikulong dito sa Pilipinas. So basically it's more of illegal recruitment or talagang rin yan? Pasok sa tinatawag natin human trafficking. Oo. Human trafficking dahil yung sweldo na pinopost nila napakalaki. At sasabihin nila, let's say, ang trabaho sa entertainment or ang trabaho sa, let's say, gaming company, no, casino. Pero pagdating mo dito, paparesahin ka magtrabaho sa scamming. At meron na kasi silang dekohon na. Nung pumunta kami doon, nakita namin may script na sila, dekohon na kung anong gagawin. Kaya
itong mga Vietnamese, ang lolokohin nila, kapwa Vietnamese rin nila. No? So, ganun yung nagiging operations itong mga Pogo. Ito sir, marami nagtatanong, no? Marami nagme-message sa akin. A few years ago, meron din balita na yung isang malaking facility dyan sa Cavite ay ginawa na rin Pogo Hub, no? Meron magiging sakop ba yan na investigation nyo? Yung possible illegal activities din na pwedeng nangyayari din? Sa ngayon, alam ko yung tinutukoy nila, no? Ito yung Island Cove na makikita naman natin to lahat. Pag sumakay ka ng airplane, lalo na papuntang south, makikita mo, napakalaki. No? Itong Pogo Hub na ito. Ito tingin ko pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ang nangyayari sa mga huling Pogo raids, may nakakatakas, nagsusumbong, at nagkakaroon ng raid. Or merong mga tao sa embassy, itong sa Banban, ang nag-report dito, embassy At may nagre-report na taga-embassy at sinasabi na meron silang mga citizens na nawawala, na nandito. Kaya nag-activate yung PAOK o CIDG sa pagre-raid. Ngayon, itong sa Cavite, Pogo Hub siya, wala pang official na mga report o wala pang official na mga sumbong na dumadating sa ibang mga enforcement agencies natin. Kaya hindi naman sila umaakto na mag-raid o gumawa ng ibang hakbang. Pero given our experience dito sa Banban Tarlac, no? Kasi mukhang nakikita ko rito breakdown sa regulation, no? So meron silang may legal cover sila, meron silang papeles granted by PAGCOR, pero mukhang nagkukulang yata dun sa pag-monitor. Of course, other agencies are involved, no? So ano ba pwedeng gawin dyan para at least makita naman, mas mapahigpit yung regulation and monitoring? Maganda yung punto mo, Christian. Talagang breakdown in regulation, failure in regulation, pwede mo na rin sabihin regulatory capture. Dahil nga, kung nasundan mo yung first hearing, tinanong namin yung PAGCOR kung bakit pangalawa ito na na-raid. Ang sabi nila, high risk na itong Zone U1, pero inalaw pa rin namin na mag-operate. At ako nakikita ko dyan dahil yan yung conflict of interest ng PAGCOR. Sa kabilang banda, nagre-regulate sila, nag-higpit, sa kabilang banda kumikita sila. Obviously, mas mabigat yung kita sa kanila dahil yan rin-report nila sa media, yung malaking kita. Kaya madalas pumipikit mata sila, madalas hindi nila hinihigpitan. I'll give you a very example. No? Ito bago lang to. Nag-investigate kasi kami. Yung isa sa mga presidente ng itong dalawang Pogo company, no? Yung Hong Sheng at yung Zunyuan, yung presidente ng mga kumpanya nila, pinapunta namin sa tao namin, no? Para tignan at kausapin. At natuklasan namin, yung Hong Sheng, yung presidente ng Hong Sheng, isang market vendor sa palengke. At yung bahay niya, talagang makikita mo, simpleng bahay lang. Lumabas, yung pangalan lang niya ginamit at yung address lang niya ginamit at linagay presidente siya ng kumpanya para mag-incorporate. At marami sa ganun, yung mga incorporators hindi namin mahanap. Inisa-isa namin. So, kung mahigpit ang PAGCOR, yung palang kailangan red flag na. Yung presidente ng company, market vendor, pero pinayagan pa rin nila mag-operate. So, talagang total breakdown and failure of regulation. At kung ganito pa rin ang setup natin with PAGCOR, yung conflict of interest nandiyan pa, huwag tayong aasa na maaayos itong Pogo sa ating bansa. Yung Hong Sheng, ito yung nagtayo ng Pogo dyan, yung Pogo Hub dyan sa Banban po, no? Yeah, yung unang Pogo company sa Banban. Bago nagpalit ng pangalan? Supposedly, nagpangilit ng pangalan dahil iba rin yung incorporators, iba rin yung company name, pero parehong modus ang nangyari. At kaya nakita namin na at pareho sila. Kung saan nag-ooperate yung una, doon rin sila nag-ooperate. Kaya parehong-pareho. Para ba lumalabas dyan? Kunwari, nahuli yung unang company na gumagawa ng illegal, nagpalit lang. Kumbaga, another company took over pero doing the same thing. Na-detect rin ng PAOK. Ito nakita rin namin na marami dito sa mga mastermind, umiikot lang. Kasi hindi lahat nakakasuhan, hindi lahat na-deport. Yung iba lumalaban sa korte natin. For example, itong Zunyuan, may nakita silang personalidad dito na nandoon rin siya nung nag-raid sa Pasay.
No? At nung na-raid yung Pasay, meron yung mga personalidad doon na nakita na nung nag-raid sila sa Clark. So marami dito sa mga mastermind, umiikot-ikot lang sa iba't ibang pogo dahil una-una, alam nila itong negosyong ito. Pangalawa, meron na silang, kumbaga, may expertise na sila sa pogo at nakakataka sila dahil alam nila kung paano yung pasikot-sikot ng ating sistema dito. At yun, pag tumakas sila, umuulit sila. At nahuhuli sila, tatakas ulit at mahuhuli ulit. So paikot-ikot lang itong pogo sa, itong mga krimen sa pogo sa ating bansa. Para yata mukhang pinagtatawanan yata yung ating law enforcement tsaka regulatory bodies kung ganyan. Actually, Christian, tingin ko ganyan talaga kasi nung pumunta kami sa Bamban, yung villa na pinasukan namin, ang laking villa. Talagang nagpatayo sila 14 villas. Yung pinuntahan namin doon, ang nakatira doon, yung pinaka-head, makikita mo yung meron ng children's room, dalawa yung asawa niya, may mga kamag-anak siya rin na nakatira doon, at fully furnished yung bahay. Kaya yung isip ko, parang balak na yun ito, tumira dito sa atin eh. Kumbaga, gusto niya na permanenteng manirahan dito sa atin. So, ang iniisip ko, siguro kabisado niya na rin kung paano yung takbo sa atin at kabisado niya na rin paano yung paikot-ikot. Ito pala, kung legit yung Pogo, ano ba yung games na pinag-uusapan dyan? Yung Philippine offshore games na yan? Ano ba larong pinag-uusapan dyan? Marami eh. Christian, marami siyang games. No? So basically, yung basic nito ay meron siyang mga online games, merong video streaming, merong purely online, at yung parokyano niya, yung mga customer niya, galing ng China. Kaya marami sa mga nahuhuli o marami sa nabibiktima na agents, mga Chinese kasi marunong mag-Chinese. At ang kanyang sistema is yun, mag-ooperate ng online gaming dito, may video streaming yung iba, at kukuha sila ng mga taya galing ng China. Yun yung front. Pero ngayon, mas marami na rin yung illegal, yung nasa likod, yung mga scamming na nangyayari. Ang tingin ko mas malaki yung, feeling ko lang, wala akong data, mahirap kunin, pero ang feeling ko mas malaki yung kita nitong mga ito sa scamming eh. Kasi, bakit ka papasok ng scamming? At ang laki ng yung scamming operation nila, ang daming tao eh. So tingin ko malaki yung kita nila dito sa mga scamming na ito. And then, Senator, bakit mukhang paborito nila Pilipinas? Anong meron sa atin? Bakit dito sila nagtayo ng mga ganyan? Actually, isa na lang tayo sa buong mundo na mayroong Pogo eh. Maraming bansa dito sa Southeast Asia, sa ASEAN, binanda yung Pogo. With the exception of Myanmar, dahil alam naman natin Myanmar medyo magulo ngayon, So, but yung talagang as a policy na pinapayagan, tayo na lang ang natitira sa buong mundo. At paborito tayo kasi unang-una tingin ko, sa akin pag-aanalisa, madaling, alam nila yung sistema natin, yung judicial system, yung enforcement system. At pangalawa, may pera sila para manuhol at maglagay. Kung mahuhuli sila, alam nila na makakalusot sila maglagay. At ginagawa nila manuhol para may protection sila kung mahuli sila. At alam nila yung sistema natin eh. At alam nila na dahil sa laki ng perang umiikot, mabuti na mag-invest sa mga magbibigay ng protection sa kanila para kung nahuli sila, makakatakas sila. So yun yung unang-una maluwag yung ating yung ating bansa padaling sa ganyan at madaling suhulan basically. Yun ang reasons. Yan ang pag-aanalisa ko dahil doon sa information na nakuha namin sa mga enforcement agencies may mga picture na pinakita, may mga evidence na itong mga operator ng Pogo, may mga connection na rin sa taas. At when I say taas, enforcement agencies, hindi ko muna sasabihin ngayon because may executive session kami. But may mga information kami na marunong rin sila mag-PR. Linalabas nila. Actually, Christian, yung mga na-read na napuntahan namin, merong common denominator rin eh. May KTV. Merong KTV.
At tinanong ko nga yung PAOK bakit may KTV at nakita rin nila na maraming dinadala doon ng mga enforcers, mga may connection, nagpi-PR rin sila para alam nila may protection sila. Hindi kaya, Senator, masyado rin kasing na-encourage itong mga POGO operators na to nung previous administration. Kasi bukas tayo, di ba? Especially sa China. Nag-umpisa, actually nabanggit ko nung huling interview natin na nakita ko kasi itong evolution ng POGO Nag-umpisa ito sa mga video streaming, tapos naging yung tinatawag nilang video streaming at yung mayroong actual dealer at mayroong nag-i-stream tapos doon tumataya. Tapos naging online, naging marami ng forms at ngayon naging POGO na. No? So, nakita ko ito even the time of President, I think towards the later part ni President GMA. At nakita ko rin to sa time ni President Aquino. Pero nag-evolve na ito hanggang the time ni President Duterte at ngayon naging POGO. So, like technology, nag-evolve talaga siya. No? At pero naging malala siya at nakita ko yung lakas ng loob niya towards the end of President Duterte papunta sa administration ni President Marcos. Parang pinasukan na talaga ito ng mga sindikato. Pero in terms of yung technology at yung concept, matagal na itong nandito. Ilan administration rin ang nagdaan na nandito na sila. Pero nga, bakit sa tingin niyo mas na-embolden sila toward the tail end of the Duterte administration? Was there something with the policy? Ako, ang basa ko dito, natututo rin ito Marunong rin sila At sa tagal nila dito, nagkakaroon rin sila ng connection. Sa tagal rin nila dito, alam na nila yung judicial system natin. Nasasabi ko judicial dahil isa rin common denominator na nakita namin dito, yung mga nahuhuli, may mga abogado At itong mga abogado nila talagang alam kung paano silang palabasin at i-hold in deportation. Isa sa mga, pag nahuhuli sila, isa sa mga pinipigilan nila, ma-deport sila. Dahil pag na-deport sila sa China, death penalty ang pwede nilang abutan dahil very strict ang China pagdating sa illegal gambling. Pero dahil nalalabanan ng kanilang mga abogado, naiiwan sila dito. At pag naiiwan sila, nakabail sila, balik ulit sila sa dating nilang ginagawa. Okay. Puntahan natin, Senator, itong komento coming from a civic leader, si Teresita Angsi. Binanggit niya na witch hunt and nagkakaroon ng personal attack yung ongoing investigation nyo dito kay Aris Guo at saka doon sa Bamban, POGO Hub. Tapos, ayun nga, nagiging sideshow daw, nagmumukhang sarsuela. Ano pong sagot niyo doon? Christian, unfair naman na sinabi niya na nagiging sideshow, nagiging sarsuela. Sinabi niya rin na kulang sa research. In fact, unfair yun dahil katakot-takot na research ang ginagawa namin. Kahit na limitado yung information na ibinibigay, pero yung pag-a-analyze, yung pag-correlate, yung minsan pumupunta pa kami sa mga lugar nila talaga, kumukuha ng pictures at nakikipag-interview sa mga taga doon. Maraming tao gumagalaw. Tao ko, tao ni Senator Hontiveros, ang tao ng committee, para lang mabuo yung larawan, yung picture nitong modus na ito. Kaya nasaktan ako at masasabi ko na unfair yung kanyang statement. Dahil inumpisahan namin to sa POGO, pero nung nakita namin na marami palang sangay ito, no, especially money laundering, in-expand ng committee yung investigation to include the other personalities. Dahil kung titignan mo lang yung POGO at hindi mo titignan yung personalidad, hindi mo makukuha kung paano nangyari ito For example, paano nakapasok to sa Banban? Ang laking investment to. Christian, 6.1 billion pesos. Bakit pinili itong sindikato na ito, Banban? Bakit hindi niya pinili Makati o hindi niya pinili Quezon City na mas maraming tao doon o mas maraming negosyo doon? O bakit hindi niya pinili Tarlac City, no, na mas highly urbanized? So, may dahilan kung bakit pinili yung Banban.
hindi ordinary business decision yan. So, we need to expand yung aming investigation to look at the personalities. At it just so happened na sa pagbukas ng pag-expand namin ng investigation, nakita rin itong issue ni Mayor Alice Go pagdating sa kanyang birth certificate. Yung money laundering, dapat tignan. Ito, bagong aspeto to na nakikita ko Hindi ko nakita to sa ibang mga raid. Pero nakita ko ito dito sa Banban, itong money laundering. At dapat ginagawa na naman ng AMLAC yung pag-iimbestiga at tinitignan nila kung saan nanggagaling yung pera. Okay, can you elaborate on that? Yung paano nagagamit itong Bamban Pogo Hub para maglinis ng maduming salapi? Actually, matagal kong iniisip to, Christian Dahil nung tinitignan namin yung papel, for example, yung Baofulan na pagmamayari ni Alice Guo nung bago siya maging mayor, ang assets lang 1.2 million. So, ibig sabihin, hindi nanggagaling dyan yung pagtayo nitong Pogo Hub sa Banban. Yung Pogo Hub kasi, nung pina-estimate namin sa mga professional engineers, 6.1 billion. So, ang theory ko dito, merong gustong magtayo ng Pogo, pero ang sa likod nito ay scamming activity. Pero hindi naman siya pwedeng pumunta sa bangko at sabihin, hindi, hiram ako para magpatayo ng Pogo. Walang bangko magpapahiram sa iyo ng pera kung ang negosyo mo Pogo. So, itong mga ito, pumunta sa money launderer, at sinabi niya, magpapatayo kami ng ganitong negosyo, Pogo at scamming, ganito yung magiging kita namin. Ipasok mo, tulungan mo kami sa pagpapatayo. Kaya nakita namin may ibang source na pumapasok yung pera, may ibang financier ang nagpa-finance. So, itong financier naman, dahil alam niya illegal yung negosyo, willing siya mag-take the risk dahil yung kanyang pera galing din sa illegal. At hindi dumaan to sa ating sistema based sa mga nakikita kong dokumento, hindi dumaan sa mga normal channels natin, for example sa bangko or sa hindi pa namin sure kung paano niya pinasok itong pera, but definitely hindi to pumasok doon sa mga kumpanya na nakita namin. So example, yung pagpapatayo ng facilities, hindi siya dumaan doon sa normal channels ng kasalapian, in short. At least doon mga kumpanya na nakita namin na involved. I'm sure meron pa ibang mga kumpanya involved dito na hindi pa namin nakikita. At to be honest, medyo ang galing nito na bilib ako kung paano nila ipinasok yung pera. Talagang without a trace itong pera na ito. Bilib ako, alam nila kung paano mag-operate. At alam nila na kung ma-set up nila itong Pogo Hub na ito, mababawi nila ito sa mga scamming activities na gagawin nila dito. Dahil bakit ka mag-i-invest kung hindi mo mababawi yung pera mo? Diba? So tingin ko napangakuan sila na kayang bawiin yung ininvest na pera nila dito. So yung mga illegal na gumagawa nito, base sa lumalabas, naghanap sila ng lugar kung saan sila makakapagtayo ng hub. Nakita nila Pilipinas, maluwag. Madali siguro lagyan yung mga officials, and then dito makakapaglinis sila ng pera. At least that's how the theory goes, Ito po, kasi ang laging sagot ni Mayor Alice Guo, hindi ko po alam, lumaki po ako sa farm. I mean, how can she feign ignorance or innocence regarding this? Can you explain yung connection niya dito sa Baofu, yung connection niya rin sa kumpanya, tsaka dun sa lupa na pinagtayuan nitong Pogo Hub? Actually, yan ang kanyang press statement. Pero if you look at the documents, unang-una, siya ang presidente ng Baofulan. Ang Baofulan ang bumili ng lupa at ang Baofulan ang applicant sa mga building permit in the municipality of Banban. Pangalawa, on record, siya rin nag-apply nung letter of no objection ng Hongsheng. Yung Hongsheng, ito yung unang Pogo company na na-raid. At nakita rin namin na across, lumabas to sa hearing, ito, linabas to ni Senator Risa, na yung family business ni Alice Go, yung QJJ companies, yung accountant doon or yung contact person doon
na isang taong pangalan ay Nancy Gamo. Present rin sa Hongsheng, present rin sa Zunyuan. So, makikita mo yung connection. Family business sila, andito si Nancy Gamo. Doon sa Zunyuan, Hongsheng, andito rin si Nancy Gamo. Present siya from the Guo family business to the Pogo company. Siya yung common denominator doon. I'm sure it was an oversight on their part. Tingin nila siguro hindi sila mahuhuli. But that person puts them together. No? At that person ties the illegal activities to the Guo family businesses. Papatawag niyo po ba yan? Kailangan ipatawag yun. Ako papatawag ko yun dahil ito yung link eh. Kumbaga, ito yung link sa mga illegal activities and also sa Guo family. At sasabihin ko Guo family because yung si Nancy Gamo is the contact person for the Guo businesses eh. Kaya again, we need to expand yung sino yung mga shareholders ng Guo family business. Kaya hindi namin pinapersonal yung mga personalidad doon. Sila yung nakasulat doon sa dokumento na kailangan namin i-expand yung investigation. Hindi kaya kasi isa rin sa madaling pagbasa rito, base rin sa mga lumalabas, i-involve si Mayor Guo doon sa Pogo operations kahit sinasabi niya na hindi na siya nakialam, hindi niya alam yung nangyayari dyan kahit malapit lang yung Pogo Hub sa munisipyo. What do you think? Yan ang kanyang storya pero hindi yan yung dokumento eh. Presidente ka ng kumpanya eh. Hindi mo pwedeng i-claim, hindi mo alam anong yung nangyayari. At yung dokumento, ikaw yung nag-apply eh. Ikaw yung nag-apply in behalf of Hongsheng. So, kung ikaw yung nag-apply, alam mo rin kung ano yung pinapasukan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam eh. No, for example, pag inutusan ka ng isang kumpanya na i-apply mo ito, siyempre gusto mo rin siguraduhin na itong kumpanya legitimate ito o hindi. Baka sumabit ka eh. Baka yan ang dapat ingatan ng ating mga kababayan, mga kasamahan natin, lalo mga mga professionals, na hindi porket babayaran ka, wala kang liability. Baka sumabit ka dahil pag yung mga tinutulungan mo involved sa drugs or pogo or anuman illegal activities. Tsaka ngayong lumalabas yung isa sa mga incorporators ng Baofu Land, yung si Zhang Ruijin, convicted pala. For money laundering. Correct. Parang they buy that hindi raw niya alam. Tama ba? Ang sagot niya dyan, nalaman niya nung sa Senado na. Or ginugol niya, I don't know exactly. Pero she was feigning ignorance yan or she was denying knowledge. Christian, ang Baofu Land may 5 incorporators. Siya, mayroong isang tao na ang apelido ay Carion. Yung 3 ay mga fugitives at may mga kaso sa iba't ibang bansa. 3 out of the 4 partners niya may kaso, diba? Parang sobra naman. Pero mo 3 partner mo puro may kaso, in 2 nakulong na for money laundering at hindi mo alam. Diba kung ikaw ay negosyante, pagpapasok ka sa isang negosyo, gusto mo kilala mo yung mga partners mo. At least kilala mo na mga credible to or else pag may mangyari, sabit ka talaga. Yung lupa, yung lagi niya binabanggit na lumaki siya sa farm. Ito, may mga nagpapatanong din, si Lori Grande. Na-establish siya ba kung totoo yung farm na yon? Or kung totoo man, paano na pag may-ari ito ni Alice Guo? Yun ang iniimbestigahan namin ngayon. Again, doon sa kanyang mga financial statements, hindi namin makita doon eh. So, kumukuha kami ng iba pang dokumento kung ano yung mga nakapangalan sa kanila. To be honest, hindi namin makita sa mga financial statements na dineklara nila sa SEC. Pero ngayon, bago pumasok yung issue ng Pogo, na-establish niya ba or meron ba kayong idea kung paano nakapag-amas ng ganong yaman itong si Alice Guo? Well, akin ang personal analysis ko may connection to doon sa money laundering na pumapasok. No? Siguro tingin ko, mga kaibigan niya yun, may connection na doon, business partner siya doon. Well, obviously, business partner niya yung 2 money laundering sa Singapore. As to ano yung exact relationship nila, hindi ko pa ma-establish ngayon dahil walang paperwork. Pero sigurado ako related sa money laundering. No? At related. Kasi kung titignan mo lang yung mga local business nila, yung embroidery, yung farm,
hindi ganun kalaki yung kita eh. Ibang taon, lugi pa eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.